Okay, good morning po sa ating lahat. Kamusta po yung mga buhay-buhay natin? Ikaw ang kamusta, Pastor? Tagal mo na wala eh. Umalis po kami March 11. Dumating kami March 22, 11 days. Parang matagal na rin yung 11 days. So, 11 days. 4 days sa Palawan, 5 days sa Bulacan, 2 araw sa daan. No? Naubos sa biyahe. So, 11 days lahat. So, nagpapasalamat kami ni Pastora Love dahil dalawa talaga kami ang nakapunta at naka-join sa forum. Regional forum ng Kamakop. No, dalawa talaga kami. Couple. Pero tulad ng sinabi ko mga kapatid, we can never outgive God. No? Hindi pwede. So, simple lang po mag-bless si Lord sa buhay natin. So, praise the Lord sa success po ng forum natin doon sa Palawan. No? Personally, proud po ako na naging pastor ako ng Kamakop. No? Sana kayo rin, proud rin kayo na member kayo ng Kamakop. No? Kasi minsan, di po talaga natin maiwasan mag-compare sa ibang mga grupo. Sa mga ibang religious groups, well, ang Kamakop hindi po mayaman. May pera ang Kamakop, pero hindi po tayo mayaman. At sabi mismo ng bishop natin, according sa kanya, siya mismo nagsabi sa forum, hindi po cash ang strength ng Kamakop. Gusto niyo malaman ko anong strength ng Kamakop? Bibigyan ko kayo ng acronym, ABCD. Unang A stands for attendance. Grabe ang attendance ng mga simbahan natin, mga fellowships, mga forum, mga seminars. Basta Kamakop, ang attendance, nangunguna po yan. No? Meron pong nangyaring youth circuit fellowship. Take note ha, circuit, hindi po yan district, hindi po yan zone, circuit. No? So sa ibang district po, merong 4 na zone, isang district, 4 na zone, yung isang zone, merong 4 na circuit. So ganun po, wala pong circuit sa atin dito kasi maliit lang po yung district natin. So last year, meron pong Circuit Youth Fellowship doon banda sa Matanao. Alam nyo kung ilan yung attendance ng Youth Fellowship nila, Circuit? 3,000 young people. Grabe. No? So anong ginawa nila? Doon na lang po sila sa ilalim ng mangga nag-gather sa sobrang dami. No? Pangalawa, B. Ang Kamakop po, isa po sa strengths natin is building. Tayo po, mga simbahan natin sa city, kahit sa mga bukid, no? Naglalakihan. May sariling lote, may sariling building, may mga parsonage ang mga simbahan ng Kamakop. Tayo wala pa, pero coming na. Coming! No? So, patuloy nating suportahan yung project natin. No? Tingnan nyo yung building natin. Kamakop, may mga building, may mga lote. Kahit 10 kayo pumunta, kahit doon pa kayo sa pinakabukid na alliance, naglalakihan ang mga alliance churches. And letter C po stands for, meron po tayong church planting program ang Kamakop ngayon. Alam niyo po kung ano pangalan ng program natin? +1. Yan po yung programa ng Kamakop sa buong Pilipinas. Maliit man, malaki na simbahan, kailangan mag+1. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng daughter church. Okay? Praise the Lord. Naga City, meron na po tayong 3 daughter na pinagsusumikapan. At meron po akong ibabalita sa inyo, magkakaroon na po tayo ng apo. Kasi po, gaya ng sinabi ko, maliit man o malaki, kailangan mag+1 ang Milaor. Magsa-start sila ngayon sa Minalabak this Sunday. Ngayon mismo. No, sila. Pastor Dennis, pupunta sila doon. Kaya sinabihan ako, Pastor, ikaw muna dyan sa Pamplona kasi i-start na namin yung extension namin sa Minalabak. Kasi nandun daw yung mga kamag-anak ni Ate Rosie. So, ganun po. Meron po tayong
plus 1. At para po i-report ko po sa inyo sa kasalukuyan, meron po tayong 3,551 churches all over the Philippines. 3,551 churches. Hamakin niyo yan. 351 churches. Marami tayong simbahan dahil meron tayong church planting program. Letter D, last. Pwede na siguro ito matapos yung preaching pagkatapos na ito. D, meron po tayong mga dedicated pastors. Yan po yung isa sa pinaka-strength natin. Alam niyo po ba? Alam niyo po, yung pastor ng Kamakop, kahit po ang liliit ng sweldo, 3,500, hindi po yan sila na-discourage sa ministry. Hindi yan sila nagkukwit. Yung iba walang sweldo. Kahit walang sweldo, yung mga pastors ng Kamakop, kahit paalisin mo, hindi yan sila aalis sa simbahan. Sasabihan ka pa ng, over my dead body. Ganon katindi ang Kamakop. Magpapakamatay sa ministry. Okay? So meron po tayo ngayon sa kasalukuyan, take note po mga kapatid, 5,127 workers of Kamakop. Official. Kasama na po kami doon dalawa. 5,127. So medyo mahaba na po yung report ko. Next Sunday na naman po yung ibang report. Pumunta na tayo sa message natin. So today po is Palm Sunday. Aware po ba kayo? Palm Sunday. Wala tayong mga palm dito. Pasensya na po. Okay. The Sunday before the Resurrection Sunday is Palm Sunday. Okay. Kaya po siguro sa pagsimba nyo kanina dito, marami kayong mga nakitang mga palaspas. Meron ba? Oh, may mga dahon-dahon. Mga sanga-sanga. Minsan dahon ng nyog. Dahon ng palmera na nakadisplay sa mga bahay siguro, sa simbahan, yung iba tangan-tangan ng mga tao. Winawagayway. Na animo parang ginawang pom-poms na parang nasa isang basketball game yung palaspas nila. So ngayon po ay Palm Sunday. Every time na makikita nyo po ang palaspas na yan, ito po ay hudyat sa atin na mag-uumpisa na ang Passion Week. Okay. Start na po ng Holy Week o tinatawag na Passion Week. Ang huling linggo ni Jesus Christ bago siya namatay. So ang palaspas po mga kapatid ay symbolical. No? Meron po yung sinisimbolo, kaya marami po tayo nakikita ngayong Palm Sunday ng mga palaspas. Dahil ang palaspas po mga kapatid, ito po ang ginamit ng mga tao. No? Bago namatay si Jesus Christ, ito po yung ginamit ng mga tao pag welcome kay Jesus Christ para ipakita po yung tuwa, saya, pag-asa ng mga tao. No? Ginamit po nila yung palaspas. So sa mga hindi nakakaalam ng story ng palaspas, nung papasok na si Jesus Christ sa Jerusalem, yung tinatawag po na triumphal entry, ang ginamit po ng mga tao para i-welcome si Jesus Christ ay ito pong mga palaspas. Mga dahon ng palmera, hindi ko alam kung may dahon ng nyug sa time nila. So ang mga tao ay gumawa ng isang parada. Parade. Parang yung every September na makikita nating parade, ganun po. Isang parade. Sila ay nagdiwang dahil dumating na si Jesus Christ na kanilang Savior at ipinagdiwang nila, silang lahat ay nag-celebrate dahil dumating na ang kanilang matagal na hinihintay. It is a form of celebration. Ginagamit po nila ang mga palaspas. So, kung i-imaginein po natin yung mga tao, hawak ang mga palaspas, winawagayway po nila na para silang nasa isang victory parade. So ito po siguro ang title ng message natin. Wala na po akong maisip. Victory Parade. Nasa Matthew 21, 1-11. Usually po yung Victory Parade, hindi po yan ginagawa bago umpisa ng game. Ang Victory Parade ay ginagawa after ng game o after ng competition.
Pero pansinin niyo po dito, si Jesus Christ, hindi pa po siya namamatay. Papasok pa lang po siya sa Jerusalem, pero nagdiwang na po yung mga tao. Bakit po nagdiwang yung mga tao? Anong klaseng parade po ang ginawa ng mga tao? Sila po ay may hawak na mga palaspas, winelcome nila si Jesus Christ, nag-celebrate sila, nagbunyi, dahil ito po ay nagpapakita sa atin ng isang parade of recognition. Ang mga tao ay nagparada, nagmarcha, nag-celebrate, nagwagayway ng palaspas dahil na-recognize nila si Jesus Christ as their Lord, Savior, and King. Okay. Alam nila sa mga buhay nila na ang paparating, na ang papasok ay ang kanilang magiging Savior at ang kanilang magiging hari. Matthew 21:8, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Okay? Actually po, isa po ito sa mga account sa gospel na makikita nyo po sila sa 4 po na gospel. Ang triumphal entry nasa Matthew, Mark, Luke, John. Okay. So, ganun po ka-importante itong event na to. So, sa John, they took palm branches and went out to meet him shouting. So, si Jesus Christ po, nung pumasok sa Jerusalem, dinumog ng madlang people. May mga sumusunod na sangkaterbang tao kay Jesus Christ dahil gusto nilang bumuntot-buntot kay Jesus, at sa harapan naman ay may sumalubong na tao na nandun sa city ng Jerusalem. Dahil sa panahon na ito, ang city ng Jerusalem ay maraming tao dahil ito po yung panahon ng piyesta nila. Festival, yung tinatawag na Passover. So yung panahon na yon, maraming tao, nagkakagulo, nagsiselebrate, may piyesta. Nung pumasok si Jesus Christ, sinalubong siya ng almost 250,000 na mga tao. No? Ang mga tao po na sumalubong kay Jesus ay nagbigay-pugay sa daanan ni Jesus. Ano pong ginawa? Nilatag po yung mga damit nila. Yung iba pa po nag-alis ng damit. Kung ako siguro doon, isa ako sa mag-aalis ng damit kahit sanay ako nakahubad. No? Tatanggalin ko yung damit ko, ilalatag ko. No? Yung iba, yung may mga balabal, yung may mga malong, nilatag. Simbolo ng kanilang submission and admiration. Yung iba, doon na, kanya-kanya ng putol ng branches. Kanya-kanya ng akyat ng puno. Ang puno ang ginamit niya? Palm tree. Oh. Kanya-kanya silang putol ng sanga, kanya-kanya silang puha, kanya-kanya silang latag sa daanan ni Jesus Christ, mga palapa ng palmera. Marahil yung mga bata na naglalaro lang, nadamay pa. No? Kahit hindi nila alam kung anong ginagawa. Okay, sali tayo dito. Huwag gayway ng palaspas. Oh. So, ito pong paglalatag ng damit, ng mga malong, balabal, ng mga dahon ng nyug o anong klaseng dahon, ang katumbas po natin sa panahon ngayon, alam niyo kung ano? Red carpet. Wala pang red carpet sa time nila. Ngayon lang man yan. So, ganun po ang ginawa ng mga tao. Bakit po? Because they recognize Jesus as the Messiah and the King. They recognize Jesus as the fulfillment of the biblical prophecy. No? Alam po nila. Yung mga tao po, alam po nila ang kanilang Bible, binabasa nila ang kanilang Biblia, waiting sila sa prophecy about kay Jesus. Kilala nila si Sakaraya na nagprophesy na ang kanilang hari ay darating sakay sa isang donkey na kanilang magiging king and savior. Sakarayas 9:9. Okay. So yun po yung pagkaka-recognize nila. Kaya po, sobrang tuwa nila, sobrang galak dahil alam nila, na-recognize nila na ang dumating ay kanilang Savior at Hari. Pero meron pong konting problema. Meron pong problema itong mga tao na to. Alam nila si Jesus Christ ang fulfillment ng prophecy. Okay?
Alam nila na si Jesus ang Messiah. Check. Alam nila na si Jesus Christ ang King. Okay, correct. Subalit, ito po yung problema. Marami sa kanila ang nag-e-expect na si Jesus Christ na kanilang hari at Messiah ay bubuo ng sandataan. Okay? Bubuo ng mga mandirigma. Bubuo ng mga hukbo ng mga sundalo dahil si Jesus Christ ang maglilid sa pag-aaklas laban sa mga Romano. Okay? Yan po yung pag-iisip nila. So, iniisip nila na si Jesus Christ ang kanilang magiging Savior laban sa pagsakop ng mga Romano. Kasi that time, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Roman. So, akala nila si Jesus Christ ay Savior ng kanilang kasalukuyang kalagayan at hindi Savior ng kanilang mga kasalanan. So, yun po yung pag-iisip nila. May konti pong mali. Ganon pa man, ang parada po ay naging isang victory parade dahil si Lord ay nanagtiling tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Yung matagal na pinopisay na magpapadala si Lord ng King and Savior, si Jesus po ang fulfillment. At na-recognize ng mga tao ang fulfillment na yon sa pagkatao ni Jesus Christ. The people recognize Jesus as the fulfillment of the prophecy. So mga kapatid, ngayon pong Palm Sunday, no? Ngayon pong Holy Week, no? Buong linggo, Semana Santa pa kung tawagin nila. Naniniwala po ako na ang recognition po natin kay Jesus Christ ay tama po. Okay? Meron po tama tayong pag-acknowledge kay Jesus Christ. Tama po yung pagkakilala natin kay Jesus Christ. Alam natin na si Jesus Christ ay ipinagkanulo. Alam natin na si Jesus Christ ininsulto, nilatigo, ipinako, inilibing, muling nabuhay, muling babalik. Alam po natin yan. No? Kanina pa nga may sharing pa tayo. Di ba? Sino si Lord sa buhay mo? Paano siya naging mabuti sa iyo? So, alam po natin, meron po tayong tamang recognition kay Jesus Christ. Tayo po mga membro ng simbahan na ito. Ang challenge po mga kapatid, sana po ang tamang recognition na ito ay samahan din po natin ng malalim na devotion sa Panginoon. Amen. Sana po mga kapatid, hindi lang po hanggang recognition po tayo kay Jesus Christ. Sana meron din po tayong malalim na devotion kay Jesus Christ. Hindi lang hanggang acknowledgement. Meron din po sanang commitment sa mga buhay natin. Kung malalim po ang devotion natin sa mga ibang bagay, dapat mas malalim po yung devotion natin kay Jesus Christ. Kung grabe po tayo ka-devoted sa mga gadgets natin, no? Iba siguro sa atin, overtime kung gumamit ng cellphone, no? Hanggang umaga na, yung iba wala nang kain, yung iba tinutubuan ng butlig sa mata dahil sa overuse na yung mga mata nila. Allah! Sobra ka devoted, sobra ka committed, no? Sana ganon din po tayo ka-committed, ka-devoted po sa relasyon natin sa Panginoon, sa ating prayer life, no? Sa ating pagbabasa ng Bible. No? Ganon din po sana. Kung gaano po natin gamitin yung time natin sa social media, mas mahaba po rin sana po yung time natin kay Lord. Devotion and commitment. Kung grabe po yung devotion natin sa school natin at saka sa work, no? Iba sa atin, grabe yung ka-devoted, grabe ka-dedicated sa school, sa work. Ayaw umabsent. Ha? Ayaw rin malate. Yung iba, kahit masama yung pakaramdam, papasok talaga. Ha? Sana ganun din po tayo every Sunday worship natin. No? Magsisimba. Early. Hindi magpapalate. Nasa simbahan.
Kahit medyo masakit yung likod, simba. Ganon din po sana. Kung gaano po sana tayo gumastos din sa mga gimmick-gimmick natin, tropa-tropa, no? Mga pasyal-pasyal. Sa mga shopping natin, sana ganoon din po tayo ka-devoted pagdating sa pagbibigay sa ministry. Kamusta na po ating building project? 2 Sunday ako wala, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Tumatakbo pa ba? O... Okay, praise the Lord. Sa kasalukuyan, meron na po yung 20 na green. Paki-compute na lang kung ilan yung 20 na green. 20 na green. Praise the Lord. Ganyan. Devoted sa Panginoon. Okay, pumunta po tayo sa pangalawa. Alam mo yung mga tao na to, no? Nag-celebrate, nagbunyi, dahil hindi lang nila ni-recognize si Jesus Christ. Ang mga taong ito ay winelcome, tinanggap, pinaniniwalaan, at inasahan si Jesus Christ sa kanilang buhay. No? Ibinigay nila ang kanilang hope, ang kanilang pananampalataya. Tinanggap nila si Jesus Christ bilang King and Savior. Tingnan natin verse 9. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Okay. Take note sa word na Hosanna. Okay. Habang nakasakay si Jesus Christ sa donkey, ito po yung sinasabi ko kanina, 2 grupo ng tao. Yung mga sumusunod at yung sumalubong. Sinalubong ng mga tao sa Jerusalem. No? Kung imagine po natin nangyari, moment na pumasok si Jesus Christ, kung meron pa sigurong gate yung city, biglang nabulabog ang syudad, mga kapatid. No? Yung tipong may biglang dumaan na artista, o dumaan na mayor, na pinagkaguluhan kagad, naglabasan yung mga tao, nakala mo, anong meron? So, ganun po ang nangyari nung pumasok si Jesus Christ. Nagkagulo, nabulabog ang city. Marahil yung mga iba na nagluluto pa ng kanilang tanghalian, siguro, hindi ko alam kung anong oras to. Naglabasan! Iniwanan yung mga niluluto nilang nakatiwangwang. Yung mga tatay siguro na nagsisibak ng kahoy, iniwanan, tumakbo palabas. Sinalubong si Jesus Christ. Yung mga bata na naglalaro lang, nakisali rin. Kung uso pa siguro yung CP o cellphone sa time nila, marami siguro nag-live FB. Marami nag-post caption ang pagdating ng tagapagligtas at hari ng mga Hudyo. Tinanggap nila si Jesus Christ. Tapos, ito yung matindi, habang naglalakad sila, habang pumaparada, habang winawagayway ang palaspas, sila ay nagsisigawan, naghihiyawan, nagtitilian. Alam niyo yung feeling na nanalo sa basketball game, championship? 2014, meron po kaming team sa simbahan. Dumayo po kami sa isang lugar sa Cotabato, kalaban po namin mga commercial. Nga kami, mga simpleng players lang kami. Championship game. Overtime. Lamang kami ng 1 point. Bola ng kalaban. Last shot nila, hindi nila na-shoot. So meaning kami yung panalo. Champion kami. Grabe yung hiyawa namin. Nagtatatakbuhan, nagtatalunan. Dahil natalo namin ang mga commercial players. Ganun po mga kapatid, ang naramdaman at ganun po ang feeling po ng mga tao
nung dumating si Jesus Christ na matagal na po nilang inaantay na propesiya. Hindi lang basta sigaw. Ito po yung tinatawag natin shout of praise. Grabe. Hosana. Hosana ang pinagsisigaw. Kung hindi niyo po alam ang Hosana, Hosana is a declaration of praise similar to hallelujah. Ang meaning po ng Hosana ay, Lord, please save us. It's a form of praise. According to the verse, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Paulit-ulit na sinigaw. And by shouting Hosanna, the people in the crowd gave Jesus Christ their admiration. It was a grand display of respect and reverence, as well as a way for them to worship and adore Jesus. And by chanting this word over and over again, they made a cheerful demonstration of the great joy. Hosanna in the highest. Balit mga kapatid, meron na naman po tayong problema. Nagkaroon na naman po ng problema ang mga tao. Alam niyo po kung anong problema? Karamihan po sa mga taong ito, hindi naman lahat. After 5 days, ano pong nangyari? Ang Hosana ay napalitan ng crucify. Yung mga tao na sumigaw sa harapan ni Pilatos, crucify, crucify. Halos sila rin po yung mga tao na sumigaw ng Hosana, Hosana. From praise to disgrace. From celebration to execution. Nung hindi ginawa ni Jesus Christ yung expectation nila na iligtas sila sa kamay ng mga Romano, nung hindi sila pinalaya sa kanilang mananakop, ang papuri ay biglang napalitan ng pagsisisi. Crucify. Crucify. So mga kapatid, ang crowd na ito ay magpapaalala sa atin mga believers ngayong umaga. Minsan katulad rin tayo ng crowd. Minsan magaling din tayo maghusana-husana pag okay ang happenings. Pag may laman yung ATM natin, praise the Lord. Pag maraming blessing, thank you Lord. Pag sinagot yung prayer, I love you, Lord. Sa praise and worship, feel na feel pa natin kumanta. Pag maganda ang nangyayari sa buhay natin. Pag sinagot yung prayers natin, I love you, Lord, may luha paminsan. No? Pero pag nagkasakit na, pag na-ospital, pag naubusan yung pera, kung malugi tayo, pag nagka-problema na, pag may pagsubok na, ang hosana natin ay mabilis ding nawawala. At ito ay napapalitan ng nasaan na. Nasaan na, Lord? Nasaan ka, Lord? Nasaan na yung promise mo? Kino-question natin si Lord. Provision ni Lord, kino-question natin. Power ni Lord. Pati yung pagiging pagka-Diyos minsan ni Lord, kino-question natin. Nasaan na, Lord, ang iyong pangako? Mga kapatid, kahit po anong mangyari sa buhay natin, huwag po sana mawala ang hosana, ang praise, ang pag-worship sa Panginoon. Dahil tandaan po natin, every time na may mangyayari na bagay na hindi maganda o hindi natin gusto, wala pong problema kay Lord. He always deserves our praises. Kung merong mga gantong pangyayari, ang problema ay laging nasa atin. Kung hindi po natin gusto ang mga nangyayari, it's either may magandang plano si Lord sa buhay mo or may maganda siyang lesson na gustong ituro sa iyo. So ang challenge
sa lahat po ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng oras. Hosanna in the highest. Praise, worship nawa ang laging isinisigaw ng ating mga puso. Pangatlo po, last na. Ito pong parada na to ay pwede rin po nating sabihin na parade of redemption. Sa mga hindi po masyadong nakakaintindi sa word na redemption, para lang po itong alahas na naisangla sa pawn shop. Actually, hindi pa ako nakakaranas magsangla ng alahas. Bakit po? Wala naman kaming alahas eh. May nakita ba? Yung alahas po na naisanla sa pawn shop, hindi po yan makakalabas sa pawn shop kung hindi nyo po tutubusin. Meron nga doon, di ba, pangalan? Sangla, tubos, renew. So, kailangan pong tubusin. At kung tutubusin nyo po, kailangan yung bayaran. Ganun po yan. So, ganit po yung redemption. Okay po? Si Jesus Christ, tinubos tayo ni Lord sa ating pagkakaalipin sa kasalanan at sa kamatayan. Ano pong ginamit niyang pambayad? Dugo niya mismo ang ibinayad para tayo ay makalaya, para tayo ay i-redeem. So, ganun po. So, marahil po mga kapatid, itong mga taong ito na nagse-celebrate, nagpaparade, yung mga nagwawagayway ng palaspas, nagsisigawan, marahil po hindi po nila lubusang nauunawaan ang redemption na dala ni Jesus Christ. Marami sa kanila ang redemption na iniisip ay yung tinatawag na political redemption. Pero po, ang dala ni Jesus Christ ay hindi po political redemption. It is a spiritual redemption. Mas matindi. Habang nakaparada sila, habang nagmamarcha sila, habang nagsiselebrate sila, alam ni Jesus kung saan hahantong ang paradang yun. Yun ay papuntang cross. Alam ni Jesus na yung pagpasok niya sa Jerusalem ay pagpasok niya rin sa isang matinding pagdurusa. Alam niya. Alam ni Jesus na habang nandun sila sa parada, 5 tulog na lang. Patay na. Alam niya. Subalit mga kapatid, pinili pa rin ni Jesus ang paradang ito dahil alam niya ang redemption na maidudulot niya ay higit pa sa redemption na inaasahan ng mga tao. Kaligtasan, buhay na walang hanggan, kapatawaran, kagalingan, tagumpay sa kaaway. So mga kapatid, ang redemption na ibibigay ni Jesus Christ ay hindi kalayaan laban sa mga Romano. Ito po ay kalayaan laban sa kapangyarihan ni Satanas. Ang redemption po na ibibigay ni Jesus Christ ay hindi po patungkol sa pagre-restore ng Kingdom of Israel. Hindi po. Ang redemption po ay patungkol sa pagre-restore ng Kingdom of God. At higit sa lahat, ang redemption na ibibigay ni Jesus Christ ay hindi pagbibigay ng mapayapang buhay at matiwasay na buhay. Ito po ay pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Redemption. Kaya nga po, ang challenge ngayong Palm Sunday, makikita kayong mga palaspas. Ito po ay laging magre-remind sa atin ng joy, hope, and victory na ibinigay ni Jesus Christ sa atin. At every time na makikita natin ito, winawagayway, o kung tayo mismo ang magwawagayway nito, ito ay magpapakita sa atin ng mas malalim nating commitment at devotion sa ating Panginoong Hesus. At ang mga sigaw at ang mga hiyawan ay celebration sa redemption na natanggap natin kay Jesus Christ. Good morning po sa ating lahat.